Got to believe in the magic of Christmas. Pinakilig ng timeless hits ni award-winning singer-songwriter David Pomeranz ang maraming Q citizens sa idinaos na libreng concert na The Joy of Christmas sa Quezon Memorial Circle. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together? Tiniyak sa pulong ng Quezon City Price Coordinating Council na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa QC ngayong nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Bago ito, nagsagawa muna ng Joint Supply and Price Monitoring ang QC Market Development and Administration Department, QC Price Coordinating Council at Department of Trade and Industry, Fair Trade Enforcement Bureau sa mga groceries sa lungsod at napatunayang walang paglabag ang mga pamilihan. Wagi ang eco-friendly parol ng Barangay Bagong Silangan sa Kumukuti-Kuti Top 3, maningning na Pasko ng Pamilyang Pilipino Parol Making Contest, kung saan higit 20 barangay ang nagpasiklaban. Nakatanggap ng pamasko ang mga naka-day off na 260 na kasambahay sa QC sa isinagawang General Assembly ng Kasambahay Program ng QC Public Employment Service Office. Bukod sa regalong handog, may libreng masahe, gupit at facial pa. Quezon City, always on top! Muling natanggap ng Quezon City ang Seal of Good Local Governance bilang Distinguished Local Government Unit mula sa Department of the Interior and Local Government. Ang Seal of Good Local Governance ay kumikilala sa mga LGU na naging maayos at malinis ang paggamit sa pondo ng bayan. Tinanggap ni Mayor Joy ang Plaque of Appreciation sa ginanap na 50th Bureau of Fire Protection Fire Service Recognition Day bilang pagkilala sa walang tigil na suporta ng pamahalang lungsod sa BFP para masiguro ang kaligtasan ng bawat Q citizen. Ginawaran din sa 50th Recognition Day ng BFP NCR ang Quezon City bilang 2023 Best Fire Safety Agency dahil sa mga inisyatibo upang maging epektibo ang operasyon ng BFP sa lungsod. Nakuha ng pamahalang lungsod ang Seal of Excellence Award mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Gawad Kalasag, Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices category. Idineklarang beyond compliant ang lungsod dahil sa epektibo nitong pangangasiwa ng LDRR MCOs. Safety and security, always a priority. Ligtas ng makakabiyahe ang mga siklista sa maraming lugar sa lungsod, kasunod ng paglalagay ng daan-daang concrete plant box barriers sa mga bike lanes. Ibinahagi ng Huawei Technologies Corporation ang kanilang smart city technology at digital systems na maaaring gamitin para mas mapadali ang pag-abot ng serbisyo sa Q citizens. Inimbitahan din ng Huawei ang mga opisyal ng lungsod na mag-benchmarking sa kanilang headquarters sa China. Always ready ang QC! Isinagawa ang Stakeholder Symposium sa pangunguna ng Quezon City Health Department para magbigay ng kaalaman sa mga dapat gawin at paghandaan sakaling magkaroon ng problemang pangkalusugan gaya ng pandemya. Sumailalim sa libreng pagsasanay hatid ng DTI-NCR katuwang ang QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office na lunsod-lunsad Creative Entrepreneurship Training Program ang mga Q citizens mula sa industriya ng film, design, publishing at performing arts. Maagap na umalalay ang pamahalang lungsod sa QC commuters kasunod ng isinagawang transport strike. Patuloy ang libreng sakay sa Q City Bus habang nag-deploy naman ng dagdag na mga sasakyan ang iba-ibang departamento para magamit ng mga apektadong commuter. Nakilahok ang pamahalang lungsod sa isinagawang National Coordination Planning ng World Vision Project ACE para talakayin ang mga ginagawang hakbang ng iba-ibang ahensya para masugpo ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Nagsagawa ng site visit ang Department of Environment and Natural Resources NCR at ang Quezon City Government sa Lamesa Watershed kung saan makikita ang Apugan Cave, ang nag-iisang kuweba sa loob ng Metro Manila. Layo ng site visit na makabuo ng communication plan para mas mapakilala sa publiko ang bagong tuklas na kuweba. Agad na hinitira ng tulong ang mga apektado ng sunog sa Upper Nawasa, Barangay Commonwealth. Nagpaabot ng grocery at pagkain ng SSDD, QCHD, DRRMO at opisina ni District 2 Action Officer Bong Teodoro sa mga nananatili sa evacuation center. May 100 magulang at kaanak ng child laborer sa lungsod ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan gaya ng bigasan, sewing machine at negosyo cart sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP. Pero bago ibigay,
pumirma muna ng kasunduan ng mga magulang na hindi na ibabalik sa kalsada ang kanilang mga anak para magtrabaho. Binisita ng QC Association of Filipino-Chinese Businessmen Incorporated ang Zero Illiteracy sa QC tutoring session sa Kulyat Elementary School. Layo ng programa na sanayin sa pagbabasa ng mga estudyante bilang tugon sa learning loss ng mga mag-aaral. Bilang pagkilala sa pagtataguyod ng alkalde sa karapatan ng iba-ibang vulnerable sectors sa lungsod, naimbitahan ng Embahada ng France si Mayor Joy Belmonte na dumalo sa ika-75 anibersaryo ng Universal Declaration on Human Rights sa Paris, France, na pinangunahan ni French President Emmanuel Macron. Kabilang din sa mga dumalo sina Nobel Peace Prize awardee Maria Ressa, Spark Philippines Executive Director Micah Teves, at Gender and Development Technical Working Group Head Janet Oviedo. Pagkatapos nito, nakiisa din si Mayor Joy sa Capital Conferences Cycle, Rule of Law and Human Rights in the World, Where Are We? Sa pangunguna ni Paris Mayor Anne Hidalgo. Tinalakay dito ang iba-ibang issue na kinakaharap ng maraming bansa kaugnay ng human rights, pagkamit ng demokrasya at iba pa. Ibinida ni Mayor Joy ang mga programa ng pamahalang lungsod para isulong ang karapatan ng iba-ibang vulnerable sectors gaya ng kababaihan, kabataan, LGBTQIA+ community, senior citizens at persons with disability sa National Screening Committee ng Commission on Human Rights. Kabilang na dito ang QC Protection Center, tindahan ni Ate Joy, Right to Care Card at iba pa. Kamakailan, kinilala si Mayor Joy Belmonte bilang Gawad Tanggol Karapatan Awardee para sa NCR.